Bawat isa po sa atin. So tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So dahil hindi po available si Pastor Georgette ngayon at sa Wednesday na lang daw po siya, so ako na lang po muna yung mag-share ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Pero yung pag-aaralan po natin ngayon is doon po sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 17. 2 Timothy, kung mayroon kayong mga Biblia, ay makipagbukas din kayo dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 17. Sabi po dito, sa 2 Timothy, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat ng gusto'y matututunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi nila naunawaan ang katotohanan at tulad nila, Hanes at Jambres na sumalungat kay Moses, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat nakikita ng lahat ng kanilang kahangalan gaya ng nangyari kay Janes at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama. At ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang nagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa iyong mga salita na nabasa ngayong gabi, O God, pagpalain mo ang mga salitang ito na aming pong pag-aaralan, O Diyos. Lord, narito po ang iyong abang lingkod, nagpapakumbaba pa ako sa inyo pong harapan. Patawad, O Diyos, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadya ko man ito o hindi, O God. Ako pa'y patawarin mo. Panasag ng Lord, ay karapat-dapat ako na maghayag ng iyong mga salita sa pamamagitan lamang ng iyong habag at biyaya. Ganun din po, O Diyos, patuloy na buksan mo ang puso ng bawat isa po sa amin upang tanggap po namin ang iyong mga salita at bigyan mo rin po kami ng karunungan upang maunawanan ang lahat ng bagay na ito, God. Lord, wala po ako ang aking glory sapagkat lahat po ng glory ay tanging sa iyo lamang. Gamitin mo lamang ako as your instrument, as your vessels, O God. Hallelujah. At sa inyo ko po, Panginoon, ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon Jesus na kapagligtas. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
So yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, is all about the last days or sa yung mga threat, no, sa mga huling panahon. So yung pong sinasabi po dito, mga kapatid ni Apostle Paul, na mga huling araw or last days, ito po ay hindi po ito sa timetable po ng tao. No, dapat po maintindihan po natin na yung Biblia po ay salita po ng ating pong Panginoong Diyos. So first, kaya yung pinag-uusapan po dito na mga huling araw, ito po ay sa timetable ng ating pong Panginoon. Hindi po subject ang Diyos sa timetable natin or sa time natin, kasi may mga pilosopo kasi na sinasabi nila na ang tagal-tagal ko nang naririnig yung last day na yan. Bata pa ako, ngayon matanda na ako, hanggang ngayon last day pa din. Well, siguro po, no, maganda na tignan po natin yung sinulat po ni Peter. Kasi sabi po dito ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. So ito po ay hindi po para dalhin po tayo doon sa computation, kundi para ipaunawa po sa atin na ang Diyos natin ay may sariling timetable. Yung panahon ng Diyos, no, yung may timetable po yung panahon po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya yung last days na pinag-uusapan natin ay hindi po sa panahon na nasasakupan ng batas ng panahon po ng tao, kundi po sa panahon ng ating pong Panginoon po. Siya po yung umiiral. Kaya tayo po, whether we accept or not, no, whether we believe or not, tayo po, no, ayon sa sinasabi po ng Bible, ay nasa mga huling araw na. Nasa mga huling araw na tayo at ang mga araw, no, ang mga huling araw na ito, according to the writings of Apostle Paul, no, dito sa sinulat niya kay Timothy, na ito pong mga huling araw na ito, ang sabi po niya, ay perilous. Doon po sa English kasi, no, maganda kasi basahin niyo po sa English. Sabi niya kasi doon is perilous time. Sabi doon, no, mapanganib na panahon, no, mapanganib na panahon, mga kapatid. Kaya dito po sa ating pong magiging pagtalakay ngayon, sabi ko nga sa inyo, ito yung banta, no, of the last days, yung huling panahon. Ito yung mga ano ba yung threat, banta, di ba? So alam nyo, no, dito po sa Matthew 24, no, meron pong tinalakay doon patungkol po sa nalalapit na wakas, no, the signs of the near end. Kasi sa text po natin, sabi po ni Paul, this know also that in the last days, sabi niya dito sa English, perilous time shall come. Pag sinabi natin perilous, it's dangerous, no? Diba? Perilous, it's dangerous. Yun po yung panahon natin ngayon, dangerous, mapanganib. At dito po ay mapag-aaralan po natin ngayon, makikita po natin makikita nyo na tamang-tama, totoong-totoo, yung isinulat na ito ni Apostol Pablo na talagang ang panahong ito ay panahon na mapanganib na. Sa Matthew 24, no, kung atin pong babasahin, makikita po natin dito yung mga sinasabi na tanda ng nalalapit po na wakas. Pakibasa mo nga, Sister Elisa, sa Matthew 24, verse 1 to 14. May Bible ka ba dyan? Sino may ano dyan? Pakibasa Matthew 24. Matthew 24, verse 1 to 14. Ayan. Sa verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sa 2, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isang bato. Lahat ay iguguho. Sa number 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at pagpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. 6, makakarinig kayo ng mga labanan at
makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Hanggang dyan lang po. Oo, sa hanggang 14, di ba? 14. Amen. 14, okay po. Sa 9, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Sa verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Sa 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Sa 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa 14, ipapangaral sa buong sanglibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So gusto ko lang po, no, kaya po natin binasa ito, gusto ko lang po kayong bigyan ng idea kung ito pong pinag-uusapan po natin is generally sa turo po ng Bible, yung pong threat ng nalalapit po na wakas. So yung threat dito po sa mga panahong ito ay yung pong mga tinatawag natin na masasabi po natin na yung meron pong mga chaos, meron pong mga calamities in different places, meron pong counterfeit, at meron pong mga kapahayagan sa mga katangian, at makikita po natin yan sa mga tao. So meron pong chaos of war, no, calamities, counterfeit na may magki-claim na sila po yung Kristo, no. Alam po natin yan, meron magki-claim na sila po yung Kristo, at ito po ay hayag na makikita na po natin. Hindi niyo po ba napapansin, no? Hindi niyo po ba napapansin at nababalitaan po natin yung pong mga digmaan, no, dito po sa Israel. Alam po natin mga digmaan, and nandun din yung mga rumors of wars, no, yung chaos. So napakagulo na po yung mundo. Hindi malaman ng tao kung minsan nga hindi nga malaman ng tao kung babae ba siya o lalaki ba siya o bakla ba siya o tomboy ba siya. At makikita po natin ito pong mga kaguluhan ito na nagaganap sa mundo. Yung tunay na hindi na maglalaon pa, hindi na magtatagal pa, that I believe our Lord Jesus Christ is coming very soon, no. Darating na po talaga very soon ang ating pong Panginoong Hesus. Darating na po siya, mga kapatid. Nasa huling panahon na po tayo. Kaya dapat gumising na po tayo talaga, no? Mag-isip po tayo, magpahalaga tayo sa mga bagay ng Panginoon, sapagkat ang kaganapan ay obviously makikita po natin sa panahong ito. Meron pong mga wars and rumors of wars, no, mga kapatid. Nandyan po yung mga calamities, crisis, no. Hindi lamang po bagyo, kundi mga lindol, no. So, mga lindol, sa mga hindi pa po nakakaalam, ay madadalas na po yung paglindol, no, sa iba't iba pong mga panig po ng mundo. Kahit nga po yung sakit, no, ang dami-dami na din pong lumalabas na sakit na dati, no, chickenpox lang, meron ngayon, may mga monkeypox pa, no, diba? So the days are perilous. No, sinasabi po dito, the days are perilous. So sana lahat tayo na mga mananampalataya ay gumising-gising na din po tayo. For every believer, it's time to wake up. Sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw na sinasabi po ng Bible, mapanganib na araw. So generally, makikita po natin yun pong kaguluhan, yung po mga chaos, mga calamities, mga counterfeit, na may mga na nag-aangkin na sila daw po yung Kristo, mga nagpapanggap din na sila daw po ay apostol na taga-pangaral ng Panginoon. Yan po yung mga counterfeit na tinutukoy po na sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga mga kapatid, no, sa atin pong text, no, dito po tayo nakasentro kay Apostle Pablo sa mga yung mga characteristic of the wicked. So ito po yung pag-aaralan po natin, no. So balik po tayo dito po sa
ating pong teksto ng ating pong Panginoon sa mga disciple na ito, yung tanda na nilalapit na wakas, pero hindi po ito yung wakas. Pero dito po sa ating pong talakayan ngayon, gusto ko lang pong makita ninyo, no, that Apostle Paul focused in the characteristic of the wicked. Yung mga makikita natin na mga katangian ng tao sa mga huling araw na ito. Ito po yung banta ng huling araw. Yung kitang-kita natin, hayag na po sa atin na ugali. No, ito po yung ugali, gawi, lakad at buhay po ng mga tao, no. Balikan po natin yung text po natin dito po sa 2 Timothy chapter 3. Ito po yung gusto ko pong sentrohan po natin, yung pinaka-threat na sinasabi po ng topic po natin ngayon. Nasabi po dito sa verse 1, gusto ko pong basahin dito in English. Sabi niya dito sa verse 1, "This know also that in the last days perilous times shall come." Pag tinignan niyo po ito pong 2 Timothy chapter 3 verse 1, ito po yung kinutukoy po ni Apostle Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo na yung perilous times dito, ito po yung sinasabi niya, mga kapatid, na last days. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 1, sabi po kasi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils." So makikita po natin na ang tinutukoy po niya dito sa 2 Timothy na perilous times, dito naman po sa 1 Timothy, ito din po yung tinutukoy niyang latter times. Kaya tayo po, mga kapatid, katulad ng sinasabi ko sa bawat isa po sa atin, hindi nyo man paniwalaan, hindi po mababago yung katotohanan, yung sinasabi po ng Biblia, na tayo po ay nasa mga huling araw na, sa mga huling araw na yung pong programa ng ating pong Panginoon, at ano po yung dapat na makita po natin na banta sa mga huling araw na ito. Ito po yung characteristic of the wicked, na ang sabi po dito sa verse 2 to 4, sabi niya sa English version, "For man should be lovers for himself, covetous, boasters, proud, blasphemers," sabi niya, "disobedient to parents, no, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fear," sabi niya, "despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God." So, mga kapatid, no, yung sinasabi ko po na sa inyo na yung pong magiging way of life ng mga tao ay ito po ay nanganganib, at ito po yung malaking banta, the characteristic of the wicked, and sad to say, pati mga Kristiyano na impluwensyohan na ng characteristic na ito. So ano po yung mga makikita po natin na banta sa mga panahong ito patungkol po sa lakad at buhay po ng tao? So number 1, sabi po dito is loving themselves. Loving themselves. Alam niyo po na hindi ko po nakikitang negative yung pong pagmamahal sa sarili. Kasi dapat lang naman na mahalin po natin yung ating pong mga sarili, di po ba? Pero sa presentation po kasi ni Apostle Paul, sa sinasabi niya dito, negative yung gusto niyang sabihin at iparating sa atin doon sa pagmamahal sa sarili. Sapagkat sabi po niya dito, "For man should be lovers of their own selves." Kung tutuusin po, tama naman na mahalin natin ang ating sarili. Kung tutuusin, dapat lang naman na alagaan natin ang ating sarili. Tama lang naman na pahalagahan natin ang ating sarili. At wala po akong nakikitang masama. Hindi po evil ang magmahal sa sarili. Pero sa binasa po natin, sa idea po ni Apostle Paul, no, sa sulat po niya kay Timothy, ay tila negative po ito. Diba sa manifestation po, mga kapatid, na yung mga lakad at buhay ng tao lumalabas in the presentation of Apostle Paul, ipinupunto niya na mukhang negative yung usapang pagmamahal sa sarili. At kung titignan po natin yung line-up, ang isang taong mapagmahal sa sarili, siya po ay nagiging sakim. Ngayon pa kasi yung naka-line up dito, na yung taong mapagmahal sa sarili, siya pa ay nagiging sakim. So yung pagmamahal sa sarili, ang nagdadala sa'yo sa kasakiman, covetous,
Ito yung nagdadala sa'yo sa boasters, proud. No, di po ba? Ibig sabihin po na ito pong pagmamahal sa sarili na kung saan ang buhay mo nakasentro. Umiikot na umiikot pero pang sarili, no? Umiikot yung buhay mo pero puro pang sarili. To the point na maghahangad ka ng mga bagay na hindi sa'yo. Kapag sobra yung pagmamahal mo sa iyong sarili, ito yung kalagayan na magiging mayabang ka. Na ang gusto mo, ikaw ay laging bida. Ikaw ay laging nakikita at napapansin. Kaya isa sa mga dapat pag-ingatan natin na tayo po ay mananampalataya. Kung tayo po ay church ng Panginoon, hindi dapat makita sa buhay o sa bahay-sambahan na yung pong mga mananampalataya na nagpapaligsahan, no? Kasi kahit mananampalataya, nagpapaligsahan po sila, nagpapagalingan, na kailangan sila yung bida, na kailangan sila yung pupurihin, kailangan sila ang itataas. No, mga kapatid, delikado po yan. Mga taong sobrang mahal ang sarili to the point na hindi magawa ang kalooban ng Panginoon. Mga tinatawag ng Diyos pero ayaw isuko yung kanilang sarili sapagkat iniisip niya baka siya ay malugi kapag siya ay tinatawag ng Panginoon. So ang sinasabi ko po sa inyo na ang epekto po nito ay kahit sa mga Kristiyano, pero generally speaking, ang problema na makikita sa kapaligiran natin ngayon ay mga taong na kung saan sobra yung pagmamahal po talaga nila sa kanilang sarili. Wala silang pakialam sa iba, ang importante sa kanila yung kanilang sarili. So ito po ay naka-line up. In fact, nasa unahan po ng listahan ng presentation, ng deklarasyon, ng pagsasabi po ni Apostle Paul na ang sabi niya, "This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves." At kung titignan po natin ang lahat ng kasunod nito ay umiikot sa pagmamahal po sa sarili na nagdadala sa kasakiman, na nagdadala sa kahambugan, na nagdadala doon sa masasabi po natin kalayawan, pagsuway at paggawa ng lahat ng sarili nating gusto. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga po, kung wicked ito, hindi magandang nakikita ito sa mga believer. Hindi magandang sinasabi mong Kristiyano ka pero nakaikot, nakasentro ang buhay mo sa sarili mo. Hindi po maganda na Kristiyano ka na kailangan ikaw yung lagi ang napaparangalan at napapapurihan at gagawa ka lang na isang bagay kung ikaw ay papalakpakan. No? Mga kapatid, delikado po yan. No? Isa sa threat ng huling araw na ito na marami po ang magiging makasarili. Kaya nga po kapag ang isang tao ang isang tao po ay totoong nagmamahal sa Diyos at maka-Diyos, kasi yun po yun nakakatakot po, no? Nakakatakot po kasi yung labanan na ikaw ba ay maka-Diyos o makasarili. Yung mga tao po ang gusto i-claim nila na sila po ay maka-Diyos. Wala pong magki-claim na sila po ay makasarili, no? Meron bang magki-claim sa inyo na kayo ay makasarili? Wala. Lahat po tayo magki-claim na maka-Diyos. Ngayon, kung ikaw ay maka-Diyos, bakit ang bida ay ang sarili mo? Kung ikaw ay maka-Diyos, bakit lahat ng ginagawa mo ay kung ano yung gusto mo? Kung ikaw ay maka-Diyos, no? Bakit hindi Diyos ang nasusunod sa buhay mo, kundi ikaw, no? Kundi yung sarili mo. Kung ikaw ay maka-Diyos, bakit hindi matanaw ang Diyos sa buhay mo? Naintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin, no? Sa bawat isa po sa inyo na nakikinig po ngayon, no? Ikaw ang magsuri, no? Ikaw ang magsuri sa iyong sarili. Tunay ba na masasabi natin na ikaw ay maka-Diyos o makasarili? Bakit ko po sinasabi ito? Hindi po ba maliwanag, mga kapatid, na ang sabi po niya dito, no, ang ganda-ganda po yung ipinipinpoint out dito ni Apostle Paul. Na sabi niya kasi dito po sa verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, sabi niya, more than lovers of God. So ang isang tao na mapagmahal sa sarili, ang talagang makikita niya na kung saan babaladin po ng Biblia yan, na dapat daw po ay
ay ingat tayo sa pagmamahal sa kalayawan at sa sobrang pagmamahal sa kayamanan, yung lovers of pleasures, lovers of treasures. Yan po ang iingatan po natin. So ito po ay hayag na nakikita na po natin sa comparison po. May mga nagsasabi na mahal nila ang Diyos or maka-Diyos po sila, pero mas mahal ang kalayawan, mas mahal ang sarili kaysa sa mga bagay sa Panginoon. Alam nyo po, no, kapag ang isang tao po ay godly, ay hindi po siya yung tao na ang laging hinahanap ay ang sarili. May contentment po siya, no? May kakontentuhan siya. Kontente po siya. Tas yung cravings niya ay yung mga bagay ng Diyos. Doon po dapat siya nagki-craving. Kapag ka maka-Diyos, yung contentment niya ay kung ano po ang niloloob ng Diyos. Hindi po siya magrereklamo kapag ka ikaw ay godly. Ang godly po, not complaining. Ang godly po, not covetous. Yan po yung makikita sa taong godly, mga kapatid. Pero dito po sa topic po natin, yung sinasabi po ng Bible, ang delikado at ang banta ng mga huling araw na ito ay ang pagmamahal ng tao sa sarili, no? Yung pagmamahal ng tao sa sarili, ang pagmamahal sa sarili ay mapagmahal sa salapi. Yung mapagmahal daw po sa sarili ay mapagmahal sa salapi, sa pera. Kaya nga ngayon, lahat pinagkakakitaan, kahit masama, kahit illegal, kumita lang ng limpak-limpak na salapi na kahit mandaya at mag-suffer ang ibang tao. So mga kapatid, maganda po na tayo din po ay magsuri sa ating pong mga sarili, no? Magsuri po tayo sa ating pong mga sarili. So ito pong mga characteristic ng wicked. Therefore, hindi po ito maganda na makita na characteristic sa mga mananampalataya. If you are a genuine believer, hindi ka dapat selfish, hindi ka dapat self-centered, no? Hindi ka dapat self-centered, mga kapatid. Hindi ka dapat self-will. Kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka dapat makasarili, hindi ka dapat self-centered, hindi ka dapat self-will. Yung ipipilit mo kung ano yung gusto mo, kahit mali, at yan po ay delikado. Kaya makakita nga po sa panahong ito na ang mga tao, dahil sila po ay malaya, no, ay gagawin yung lahat ng kagustuhan nila. Kalayawan man yan, kasamaan man yan, yan po ay tanda ng mga huling araw na ito. And I can say na ito po ay threat ng mga huling araw na ito, no, diba? Loving themselves. And then, yung pangalawa po, mga kapatid, is listening to Satan. Listening to Satan. Ang mga tao raw po ay makikinig kay Satanas. O pwede ba yun, mga kapatid, na si Satan yung pakikinggan ng tao? Opo, mga kapatid. At mag-observe po kayo na yun bang listening to Satan ay yun lang bang ginagawa ng mga tao na umiinom, pinakikinggan kaya nila ang Diyos, kaya sila po ngayon ay nagbibisyo, yung masamang gawain, no? Diyos kaya ang nagsabi sa kanila. Bakit yan po yung ginagawa ng mga tao? Why? Sapagkat mas pinipili ng tao na makinig po kay Satanas. Tama po ba? So yung pangalawa dito is listening to Satan. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some should depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils." Mahirap man paniwalaan, pero yan po ang sinasabi po ng Biblia. At dapat maging aware po tayo na mas pinipili ng tao na makinig sa mga samot-saring sabi. Pinipili ng tao na makinig sa mga sabi-sabi lang ng tao. Doon po sa palatuntunan ng tao, doon po sa katuruan ng relihiyon kaysa katuruan ng salita ng Diyos. Makikita nga po tayo, no? Makakakita nga po tayo sa panahong pong ito na ang claim niya maka-Diyos, no? Maka-Diyos siya, pero wag mo siyang yung claim niya sa kanyang sarili, maka-Diyos siya, pero huwag mo siyang sisiran ng salita ng Diyos. Iimbitahan mo yan, a-attend po kayo sa church, di ba? Minsan ganun tayo, yung iimbitahan mo yung tao na yan, a-attend po kayo sa church. Naku, sasabihin niya,
meron na akong relihiyon, meron na kaming relihiyon. O kaya iimbitahan mo, mag-Bible study po tayo. O sasabihin din niya, meron na kaming relihiyon, hindi ko na kailangan ang Bible study. Atin po kayo sa Zoom bias namin, no? Anda siguro sa inyo na-encounter na, marami na kayong na-encounter, na in-invite ninyo dito sa Zoom Bible study. Pero laging sinasabi, pasensya na, busy ako sa ganyang oras ng trabaho ko. Pero kapag ang asawa naman ang tumatawag ng ganong oras, ay may panahon naman siya makipag-usap, no? May panahon naman, di ko sinasabi na wag niyong kausapin yung asawa, pero may panahon ka naman sa ibang bagay na makipag-usap. Pero bakit sa ibang bagay patungkol sa Diyos ay wala kang panahon, no? Hindi po, kumbaga, kung maka-Diyos, hindi makagawa ng paraan. So, imagine po yun, no? Imagine yun, mga kapatid, nakakabigay ka ng panahon sa ibang bagay, pero sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi ka nakakapagbigay ng panahon. Kaya sabi po dito sa 1 Timothy 4:1, sabi niya dito sa verses, speaking lies in hypocrisy, having their conscience, sabi niya dito, learned with a hot iron. Sa verse 3, sabi niya, forbidding to many and commanding to abstain from meats, which God hath created to be deceived with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. So bakit tinatalakay po ni Apostol Pablo ito na hindi ba delikado na pangaralan mo yung mga tao ng salita ng Diyos na hindi nakikinig? Pero kapag ang pinag-uusapan, no, kasamaan, kapag ang pinag-uusapan ay paglihis, kapag yung pinag-uusapan ay bisyo, kapag ang pinag-uusapan ay ang kalayawan, okay sa kanila. Why? Sapagkat nasa huling mga araw na nga po tayo, mas makikinig yung mga tao kay Satanas. Paalala lang po, kung pag-aaralan po natin ang danger ng pakikinig po kay Satan, magandang paalala po sa atin yung kauna-unahang tao na nilikha po ng Diyos. Remember that story, mga kapatid, when God created man, maliwanag po ang operation po ng Diyos, no, may will ang tao. Sinabi ng Panginoon yung kanyang salita, yung kanyang utos, ang sabi po ng utos ng Diyos sa tao na kanya pong nilikha, ang lahat ng bunga ng punong kahoy na ito ay inyong makakain, but the tree of knowledge of good and evil thou shall not eat. Dahil kapag kumain kayo ng bunga ng punong iyan, kayo'y mamamatay. Pero ano pong nangyari sa Genesis chapter 3? Ito pong si Eva, mga kapatid, na nakita po itong si Satanas sa anyong ahas, no? Ang sabi po ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang buwang kahoy sa halamanan? And sad to say, yung babae ay nakinig po kay Satanas. At ano po yung nangyari? No, nangyari po ay bumagsak po ang tao sa kasalanan. The reason why sinasabi ko po ito, mga kapatid, na hindi po pwedeng ganito lang, na kung si Satanas ang pinapakinggan po ng tao, saan sila dadalhin ni Satanas? Kung ang mga Kristiyano ngayon ay mas makikinig doon po sa mapang-akit na tinig ni Satanas, saan po tayo dadalhin yan? Marami pong tao ayaw sa church, lalo na kung ang church is masyadong mahigpit. Ayaw ko sa New Life kasi sobrang bigat yung kanilang pangangaral pagdating sa kasalanan. Kaya ayaw ko doon sapagkat ang isa pa sa threat ng last days na ito, sa characteristic po ng mga masasama is living in sin, no? Living in sin, loving themselves, no? So, living in sin, loving themselves, listening to Satan. So, ito pa yung pangatlo, no? Living in sin. So, talagang makikita nyo po na enjoy yung pong mga tao sa kasalanan, mga kapatid. Ang totoo niyan, ang tao po ay may nature na makasalanan talaga siya. Sabi po ng John 3:19, and this is the condemnation that the light has come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Kaya kapag hindi po natin binantayan ang ating pong mga sarili,
Halimbawa, Kristyano ka, na kahit Kristyano ka na, paalala lang po sa atin lahat na kahit Kristyano na tayo, nasa atin pa din po yung old nature. Kaya napaka-imposible po na kapag Kristyano ka na, ay hindi ka na magkakasala. May tendency pa din. May tendency pa din po na tayo po ay magkasala. Bakit? Kasi nasa atin pa yung old nature. Nasa atin pa rin po yung dati natin kalikasan. But I'm not saying na okay ang magkasala. Hindi po. Dahil kung alam mo na meron ka pa ring old nature, gusto ko pong maintindihan po natin na kapag Kristyano na tayo, ay meron na tayong new nature. Na ang ibig sabihin na nasa atin na ang kalikasan ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang punto, sino dito yung magiging dominant sa buhay mo? Sino ang bibigyan mo ng pagkakataon upang mag-operate sa buhay mo at masusunod sa buhay mo? Yung bagong likas mo o yung lumang likas mo? The old nature or the new nature? Kaya kapag Kristyano ka pero hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, Kristyano ka pero hindi ka pala dalo sa church service, Kristyano ka pero ayaw mong makinig ng preaching no? Kristyano ka pero hindi ka babad sa Diyos. Ang tendency po ay mas magiging malakas yung old nature po natin. Kaya nakakapagtaka, no? Nakakalungkot na Kristyano na pero living in sin pa din po sila, no? And because of that, nagiging questionable po yung pagiging Kristyano natin. Kaya nga mga kapatid, kapag ikaw ay Kristyano na, ang sabi po ng Bible, bagong nilalang na tayo, di ba? Sa 2 Corinthians 5:17, sa 2 Corinthians, sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold, the new has come. Kaya kung tayo po ay isang mananampalataya, kung papaano sa Biblia po ay itinuturo na ang kasalanan ay kasalanan, dapat kung yun ang sinasabi ng Bible ay titignan mo din ang kasalanan ay kasalanan. Hindi po pwede na nakikiayon ka sa sanlibutan. Kaya delikado po kasi kahit mga Kristyano, no, parang hindi na po naapektuhan, hindi na po nakokonsensya. Yun po yung nakakatakot na kalagayan hanggang isang araw ikaw mismo nagdududa ka, Christian ba talaga ako? Bakit Kristyano ako? Okay lang sa akin to, no? Kung Christian ako, bakit sanay ako na gawin na ito na hindi na kalulugod sa Diyos. So mga kapatid, no, to avoid that problem, better not continue in sinning, no? Do not live in sin, because if we are a genuine believer, ang sabi po ng Bible sa Romans 6:14, basahin po natin sa Romans. Sabi po dito sa Romans chapter 6:14, sabi niya dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba niyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay, no? Sa pangkalahatan po, no, generally speaking, yung mga tao po by nature, ang gusto po niya ay lumihis sa Diyos, no? At ang gusto ay ang kalayawan, no? Ang gusto ay kalayawan ng mundong ito, kasalanan ay okay lang sa kanila. Kaya nga tayo na mga anak ng Diyos, hindi maintindihan ng mundong ito. Bakit daw ang mga born again masyadong mahigpit? Pati pag-inom ng alak, bawal, no? O ano pa ba? Ang daming bawal. Sinasabi na actually hindi naman mahigpit ang salita po ng Diyos, di po ba? Kasi ang tinuturo lang naman sa atin ay tama, no? Ang tinuturo lang naman sa atin ng salita ng Diyos ay tama, no? Kaya pinagbabawal ang isang bagay kasi makakasama sa atin. Kaya nga mga kapatid, no, ingat po tayo sa kagustuhan ng ating pong mga sarili. Makinig tayo sa salita ng Diyos, no? Kasi Kristyano na tayo, no? Alagaan naman natin yung pagiging Kristyano natin.
dala-dala natin, no, dala-dala natin ang, ang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos, no. So mga kapatid, nandito po tayo sa panahon na litong-lito na tayo minsan. Maraming mga tao and sad to say na nagsasabing Kristiyano pero okay lang sa kanila yung kasalanan. So, living in sin, and because of that, tignan nyo po yung gradual, dahil sa pagmamahal ng tao sa sarili, mas pinakikinggan niya si Satan para sa kanyang mga kalayawan, sapagkat okay lang ang kasalanan. Kaya kung ipapasok po natin na threat po yan sa Kristyanismo, no, ito po yung magpapababa ng standard po natin, no. Ito po yung nagpapababa sa standard ng mga Kristiyano. So yung kasama po sa characteristic, the wicked po na characteristic po ng isa pong tao is yung number 4 is lowering their standards, no, lowering their standards. So church, no, mga kapatid, dapat po nating maintindihan na gawain ng Diyos ito, na kapag nag-i-implement po ng mga gawain, o like for example, disiplina, ang isa pong pastor, nag-i-implement po siya ng rules or policy bilang church, no, mga kapatid, dapat maintindihan po natin na dahil ito'y gawain ng Diyos, hindi pwedeng hatakin at kaladkarin po natin sa mga kamalian, no. Pagka po talaga sa Diyos, may standard po talaga yan. Kaya nga dapat, kahit mga kasuotan po natin, dapat pinag-uusapan kasi Kristiyano tayo. Kapag Kristiyano po tayo, dapat lahat talaga makikita yung pagbabago. Kahit sa pananamit po natin, hindi kasi pwede na Kristiyano ka, pero yung the way ng pananamit mo ay katulad ng mga unbelievers. Dapat maiba na, no? Dapat maiba din po tayo the way we dress. Hindi pwede yung kita dibdib, kita singit. Di ba yung lalaking ano ba yun? Di ba yung lalaking pinagaling ng ating pong Panginoong Diyos, halimbawa, no, yung pinagaling po ng ating Panginoon, di ba hinuhubad niya yung damit niya, pero nung gumaling, no, I think dun sa book of ata yun sa Mark, I don't basta hindi ko ma-remember yun. Basta yung pinagaling na ating Panginoon na hinuhubad yung kanya pong damit, pero nung siya pa pinagaling ng ating pong Panginoong Diyos, sabi po ng Bible, nakadamit na siya, maayos na yung itsura niya. The same thing with us, no? Hindi lang yung loob ang nababago, pati panlabas, maayos din po dapat tayo, yung panlabas. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, dapat maayos, pati panlabas na po natin. Di bali na pong tawagin tayong old-fashioned, basta nakakalugod sa Panginoon. The way we look, nakasunod ka sa mga uso, pero ang tanong, nakapagbibigay lugod ba ito sa ating Panginoong Diyos? Meron pong gayak na pang Kristiyano, hindi pwedeng Kristiyano ka na okay lang na kita yung dibdib mo, hindi po pwede na Kristiyano ka pagka-iksi-iksi ng suot mo, hindi pwede na Kristiyano ka, hip-hop or jeprox ang dating mo. Pag Kristiyano ka, dapat Kristiyano ang dating mo. Na kahit sa mga kantahan, mga kapatid, hindi po pwedeng ipipilit mo sa church na ang kanta natin worldly. Tapos sasabihin pa, bakit ayaw ipakanta ito ni Pastor ay ang lyrics naman, ang kanta naman ay John 3:16, no? Pero pag tinatanong, halimbawa, okay, ang lyrics ay John 3:16, oh God, so love yung parang hip-hop or parang, ano ba yon? Ano ba yung uso na, ano ba yung tawag doon yung kanta na yon? Rap, yung rap. Yung rap, sabihin na natin, John 3, for God so loved the world that He gives the only begotten Son. Di ba mas maganda yung, for God so loved the world that He gave His only Son. Kasi, hindi tayo doon sa mundo. Hindi tayo dapat tumutulad sa way ng mundo, no? Kinakaladkad po natin pati salita ng Diyos. Pag ganun po kasi, no? Sinasabi na do not confirm, di ba? Sinasabi po ng Biblia na do not confirm to this word. Pero pati salita ng Diyos, kino-confirm na po natin in this world. Ang sabi po ng Bible, awitin po natin ang ating Panginoon ng psalms, hymns, and spiritual song. Mga kanta, ang mga kanta natin, mga God's glorifying music, na kaya nga pinag-iingat ko kayo at lagi kong sinasabi, especially
sa inyo na mga nagsasong lead na pumili talaga ng mga awiting God's glorifying song. Karamihan ngayon na mga uma-out sa church ang nag-i-enjoy ay yung flesh at hindi yung spirit. Kapag tayo po umaawit in spirit and in truth, hindi po yung laman ang pinapasaya natin, kundi ang Diyos. So yung awit po natin, hindi po dapat yung laman, but the spirit. Kasi if you sing a song that is not glorifying, hindi po glorifying, we lowering the standard, we lowering the standard of God. Yan po yung karakteristik ng masamang mundong ito. Talagang binababa po yung antas. Pastora, kailangan po kasi para mas makaakit po tayo ng mas marami, kailangan sumunod tayo sa uso. So maganda po na dapat pati music natin ay God's glorifying. Si Lord dapat yung namamagnify at hindi yung flesh po natin. Lagi po natin tatandaan yun, mga kapatid. Dapat ang lagi pong namamagnify ay hindi po yung flesh po natin. Kapag tayo pa umaawit, dapat ang namamagnify ang ating pong Panginoong Diyos. Kasi kung yung namamagnify yung flesh po natin, okay, masaya ka, pero you're lowering the standard of God. So, halimbawa sa relationship, kapag Kristiyano ka, na hindi pwedeng kahit ano, kapag Kristiyano ka, dapat may God standard pa rin po tayo, hindi pwedeng kahit ano na lang. Dapat may standard pa rin po tayo. Dapat tinitignan pa rin po natin. It is God's standard ba? Itong aawitin ko, itong sasayawin ko, ito ba ay God's standard ba? Ito pong gagawin ko ay God's standard. Dapat doon po tayo lagi. Hindi yung napapasaya lang natin, yung flesh po natin. Because spirit to spirit po tayo, mga kapatid. So, sana hindi natin nalulower yung standard po ng ating pong Panginoong Diyos. Sa lahat ng area na ginagawa po natin, even sa mga program po natin sa church, dapat kapag nandun po tayo sa pulpito, still makikita po natin yung standard ng ating Panginoon ay hindi po nabababa, kundi na itataas. And last is ito pong number 5, living the scripture. Living the scripture. Nakakalungkot that nowadays ay parang naitsupwera po yung salita ng Diyos. Departing from the faith, deviating, mga kapatid. So ito po yung masasabi po natin dapat pag-ingatan po natin dito po sa perilous time na ito, na ang mga tao po, iiwan na po ang salita ng Diyos. In fact, mga kapatid, ang nakakalungkot po, mga churches, ang claim, pero entertainment na po ang dating. Ulitin ko, nakakalungkot po ngayon na they are claimed that they are a church, they are Christian, pero ang dating ng church ngayon, karamihan, is entertainment. Mga kapatid, sa church dapat worship. Sa church dapat proclamation of the word of God. We preach nothing but the word, and we please the one that the Lord, siya lang. Wag po nating iiwan ang kasulatan. Kasi ang sabi po sa talata po natin, mas makikinig pa sila sa mga fables. So, ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, change therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Verse 2, preach the word, be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So, ang gusto ko pong maunawaan po ng bawat isa po sa atin na tayo po ay manatili sa sinasabi po na aral po ng salita ng Diyos. Dapat maging passionate po tayo dahil sa tao, parang baliwala na po sa kanila ang Bible. Ang sabi po dito sa verse 3 to 4, sabi niya, for the time will come, they will not endure sound doctrine. Sabi po dito, for time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teaching having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be
turned fables. So ano po ba yung fables? Mga katha, no? Pag sinabi po nating fables, mga katha, mga walang matibay na batayan. Di ba yan po yung problema ng marami pong tao. Ang dali-dali pong maniwala sa mga wala namang matibay na batayan, nadadaan sa magagandang pananalita, nadadaan dun sa pinapaikot po sila. Tandaan nyo po, no? Tandaan niyo po ito mga kapatid. What we need is the word of God. Pero sa mga araw na ito, they shall turn away their ears from the truth and they shall be turned into fables. So, the characteristic of the wicked are loving themselves, listening to Satan, living in sin and lowering their standards, leaving the scripture, no? Iiwan po nila yung scripture. Yan po yung problema sa ngayon, no? Yan po yung problema sa ngayon. Ano yung dapat nating gawin, mga kapatid? Dahil ito po yung mga problema na ipinapakita po ngayon sa last days po ngayon. So, ano po yung dapat po nating gawin? So, beware, mga kapatid. Beware. Every believer should be aware and beware. No? Dapat mulat tayo dyan, mga kapatid. Kaya nga, blessing sa may mga gawain po tayo na ganito, may Zoom Bible study tayo because these days are perilous, no? Christians, mga kapatid, no, beware. Kung mag-church tayo, mag-church. Kung may Bible study tayo, mag-Bible study po tayo. Pag may prayer meeting, umattend po tayo ng prayer meeting at manatili po tayo sa church na kinabibilangan nyo. Lalo't ito naman ay alam natin na nagtuturo ng tama. Kahit marami na po tayong napapakinggan ngayon na mga preaching sa YouTube, ingat pa din po tayo sa mga napapakinggan po natin. Dapat, Biblia po talaga. Dapat kapag pinapangaral ang Biblia, rightly dividing the word of truth. Lagi niyang tatandaan yan. Dapat pa pinangaral po natin ang Biblia, rightly dividing the word of truth. Dapat tama po ang gamit ng salita ng Panginoon. So because of that, mga kapatid, be watchful. We need to be watchful. Be cautious because these days are, sabi nga, perilous. So, una, nagagawin natin, beware, be watchful, maging mapagmatsyag po tayo, mag-observe po tayo, kung hindi yung nakapanood ka sa online, nakapareho natin, akala natin kapananampalataya na muna, no? Sabi nga ni Sister Florence, kapag nakikinig kayo sa itinuturo niya, yung naalala ko noon yung tinuro mo, Sir Florence, yung tinuro mo noon, yung Sunday noon naalala ko noon, nakalimutan ko na. Basta yun, meron ka tinuro na natatandaan ko about last days din nabanggit mo. So doon, no, makita po natin yung difference, ma-distinguish po natin yung truth kasi halos magkapare. Ayun, naalala ko na, Sir Florence, yung sinabi din ni Pastor Edmond, yung katuruan, yung mga nagtuturo na mga false, yung parang yung hibla lang ng buhok, yung parang hibla lang ng buhok yung difference, yung parang ganon, gahibla lang ng buhok yung difference. Kaya mahirap pong i-distinguish yung truth kasi halos, sabi nga, magkapareho, no? Halos magkapareho. So, hindi porket kapareho ng halimbawa lang, no? Hindi porket kapareho ng pananimot natin or katuro natin, kapananampalataya na po natin. Tignan din po natin, mga kapatid. Be watchful po tayo, maging careful po tayo, mga kapatid, kasi mahirap po talagang i-distinguish, pero tayo madidistinguish pa rin po natin kahit gahibla lang siya ng buhok yung difference nung katotohanan na yon na parang totoo, yung parang gano'n, totoo siya na parang totoo, makikita mo pa rin doon yung truth, mga kapatid, because God give us wisdom. Binigyan po tayo ng wisdom ng ating pong Panginoong Diyos, no? Binigyan po tayo ng discernment spirit. Kaya madidiscern po natin talaga kung alin talaga yung truth doon. Na kahit
kung titignan mo, halos magkapara, pero meron pa rin po siya ng difference, nakagahibla pa ng buhok yung difference po nila. So, number 3 is be warned, dahil may threat, medyo magandang mababalaan po tayo, magkaroon po tayo ng pagbibigay halaga. So, warning na ibinibigay po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. So, nawa ito pong pinag-aralan po natin ngayon na threat about the last days, no, about generally makikita po natin yung chaos, yung calamity, yung counterfeit, pero yung pinaka-sentro po sa sulat po ni Apostle Paul dito po sa 2 Timothy chapter 3 is all about the characteristic of the wicked. Yung pong loving themselves, listening to Satan, living in sin, lowering the standards, and leaving the scriptures. So, beware po tayo dahil ito po yung nagaganap na at nakikita po natin for the last days. So, beware po tayo, maging watchful po tayo, and be warned. Kung ano po, wino-warningan po tayo ng salita po ng Diyos at makinig po tayo sa mga warn na ito ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin, and I hope and I pray na meron po tayong naunawaan at napag-aralan po sa ating po napag-aralan ngayong gabi. So, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa salita mo na napahayag ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay nasa last days na, Panginoon. Kaya naman tulungan mo ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, na maging aware, Panginoon, hallelujah, sa galaw ng mundong ito. Nanawa po, Panginoon, na hindi po kami makisang-ayon sa galaw ng mundong ito, God, kundi mag-iba kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat mananampalataya, Panginoon, at tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ma-discern talaga, Panginoong Diyos. Hallelujah. Kapag may nagtuturo po sa amin, Panginoon, nang hindi po tama, Panginoon, ay makita po namin yung katotohanan na yung mga salita, O God. Lord, we thank you for your word tonight, O God. I-bless mo, Panginoon, ang mga salitang ito, O God, at nawa, Panginoon, ay naging pagpapala po sa mga kapatid nito, O God. Patuloy, O Diyos, na palalimin mo kami, Panginoon, at pag-alabin mo, Panginoong Diyos, yung aming pong pananampalataya, at patuloy na maglingkod sa inyo, O God, at sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, ay makita mo ang bawat isa po sa amin at masabi mo, welcome, my good and faithful servant, enter into my kingdom. Lord, napakasarap, napakinggan yung mga salitang iyon, O God. Kaya naman, tulungan mo ang bawat isa po sa amin. Ito po ang samat dalangin ko sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon sa tagapagligtas. In Jesus' mighty name, amen and amen. Back to you, host. Amen. Maraming salamat po, Pastora Roda Rod Mariano, sa napakagandang mensahe. Ikaw na, Sister Maisel? Okay na. Ayan. Sister Maisel. Okay. Ayan, maraming salamat po, Pastora Roda, sa napakagandang mensahe ngayong gabi. Ang 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 17. Ayan, glory to God po sa buhay nyo, and God bless you po, Pastora. At bago po tayo dumako sa ating